Right? So ngayon guys, makibalita tayo ngayon sa ICC. May bagong latest na balita na naman ngayon galing dun sa ICC. Eto kasing si Tatay Digong, di ba? Nakakulong yan dun sa ICC. Ngayon, naglabas na ng mga pangalan ang ICC na kung saan dito magugulat kayo na eto si Senator Bongo ay kasama dito ang kanyang pangalan. At may mga kasama pa siya dito na di umano mga kasamahan ni Duterte o mga kasabwat di umano sa kanyang pag-ano sa mga biktima ng pinagbabawal na gamot. Naku po, si Bongo kasali dito. At sinama na siya sa mga listahan dito, no? Ayon din dito, baka eto na din yung maging listahan ng mga susunod na ilalabas na warrant upang arestuhin ang mga to, itong mga kasabwat o mga kasamahan ni Duterte habang nagaganap o ginagawa itong kanilang oplan tokhang at pati yung kanilang oplan na alam nyo na, bengbengan, di ba? Kapag pumalag ang isang suspect, talaga, yan ang utos ni Duterte noon na kapag pumalag, tuluyan, di ba? So eto, hindi natin masasabi na kung talaga bang kasama itong mga to, itong mga nakalista na to. Kasi ICC ang naglabas niyan eh. So kumbaga gumawa yata yan ng investigation tapos lumabas ang kanilang mga pangalan, mukhang dito baka kakabahan tong mga kasamahan din dito ni Bongo. Yung ilan sa mga nilabas dito ng mga pangalan, no? So ito, panoodin natin yung video at dito magugulat kayo, no? Kung nakahabot din kayo sa ating video guys, baka pwede mag-subscribe muna kayo sa ating channel, Pinoy Scope TV, no? Nasa ganun lagi kayong updated, no, sa ating mga video. So eto, let's go, panoodin na natin. Kaugnay naman po sa paglalabas ng ICC ng mga pangalan ng mga anilay co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kampanya kontra droga. Itinanggi ni Senator Bongo ang paratang. Sa isang pahayag, sinabi ni Go na ang mga paratang ay walang batayan, hindi patas, hindi makatarungan, at walang kaugnayan sa kanyang mga tungkulin at responsibilidad noong siya ay nagsilbing special assistant ng dating Pangulo at na maging executive assistant noong alkalde si Duterte. Pagdidiin niya, kailanman ay wala siyang pagkakasangkot, kinalaman o otoridad hinggil sa alegasyon. Nako, mukhang tinatanggi ni Senator Bongo to, no? Matapos kasi nilabas siya ng ICC, talagang kakabahan niyang mga yan. Lalo na yung mga pinangalanan kasama dito si Senator Bongo. So dito, sabi ni Bongo, wala daw siyang kinalaman dito sa mga patayang ano na to nangyari nung mga kapanahunan ni Tatay Digong hanggang sa maging presidente siya. Bakit kaya nilabas ng ICC ito, mga pangalan? Kung alam nila na wala silang kasalanan, di ba? Yung iba nga sinasabi na kaya lang nilabas ito upang takutin sila at hulihin din, no, kagaya ni Tatay Digong sa ICC upang ikulong. Nako. Sino-sino pa ba yung mga kasama nito, no? Tingnan natin. Liren daw na tinukoy siya sa dokumento bilang Chief of the Presidential Management Staff dahil hindi naman daw niya nahawakan ang posisyong ito. Alam daw ng kanyang mga kababayan na ginawa lang niya ang kanyang trabaho na naayon sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Mananatili raw siyang nakatuon sa paglilingkod sa sambayanan. At patuloy pa rin po namin kinukunan ng pahayag ang iba pang pinangalanan ng prosekusyon ng International Criminal Court pero wala pa po silang tugon sa ngayon. Yun. So may mga kasama yan, I think 6 yata yun sila or 5. Yan. Pinangalanan niya ng ICC. Kaya, syempre, nung lumabas tong mga pangalan na to, syempre, yung iba dyan matataranta. Diba? Bakit ako kasama dyan sa ano na yan, ni Tatay Digong? Hindi naman ako kasama dyan. Diba? Yan yung sinasabi ng iba . So yun nga, no? Kayo ba, tutog ba kayo dito sa nilabas ng ICC na mapasama to si Bongo? Comment down below kayo sa video natin, guys, no? Kasi ito si Bongo talagang hindi yan papayag na makasama siya dyan dahil
Ayon nga sa kanya, di ba, wala siyang kasalanan. Pero kung may kasalanan man siya o hindi, nasa kanya na yan. Guys, siya na nakakaalam niyan, di ba? Di naman tayo pwedeng humusga kung kasama ba siya o kasabwat o siya yung nanguna sa mga ganyan, di ba? Si Tatay Digong din, ang nakakaalam din niya kung talagang may ginawa talaga silang mali, tama, o yung mali ginawa nilang tama, arang-arang sa atin at sa ating pamilya, no? Dahil naging ligtas nga yung ating bayan at naging tahimik simula nung naupo yan si Tatay Digong, dami talaga natakot dyan. Kaya hindi natin masisisi na mas maigi na din ganun kaysa hindi safe yung ating dami namang mga addict, di ba? Di ba? Yun na. So comment kayo guys kung ano masabi nyo. So thanks for watching. Have a nice day.